hangganan na ang mga players na bubuo sa training pool ng men's and women's national volleyball team. Tiwala naman ng mga coaches ng men's and women's teams na maganda ang ipapakita ng ating mga volleyball players sa darating na SEA Games. Lalo titik sa talent at experience ang training pool. Mula sa pool na ito, manggagaling ang volleyball team na ipapadala ng bansa sa darating na Southeast Asian Games sa Kuala Lumpur, Malaysia. May tig-18 players ang men's and women's training pool. Pasok sa training pool para sa women's team ang mga dating UAAP champions na sina Eliza Valdez, Mika Reyes at Kim Fajardo. Ayon sa UAAP best setter na si Kim Fajardo, dala niya ang momentum mula sa UAAP bilang paghahanda para sa Southeast Asian Games. Masaya rin si Fajardo na bahagi siya ng training pool. Kaya kahit gusto niya sanang magpahinga, excited na siyang magsilbi para sa bansa. Tiwala naman si Coach Francis Vicente sa magiging performance ng women's team. Naniniwala rin siya na makakaakyat sa podium ang Pilipinas sa SEA Games. Sa men's team naman, sina John Vic de Guzman at Mark Alfafara ang ilan sa mga napili para sa men's training pool. Ang team ay pangungunahan ni Coach Sammy Acailar, na miyembro ng coaching staff ng volleyball team na nakakuha ng SEA Games bronze medal noong 1993. Iba yung pakikisama nila sa isa't isa. Parang ang luwag, ang gaang. This team, I believe, meron silang makakamit na medalya. We will target at the highest point ng medalya. After ko matapos AP, yun talaga yung focus ko na mapunta ako sa national team, makalaro ako sa SEA Games. Sobrang happy syempre kasi yun nga, napasama ako sa top 80 na yun and yun nga, yun sa teammates ko, hindi mahina yung team na to. At ngayon naman, kasama natin ngayong gabi sa studio ang tatlo sa top 18 members ng men's national team. Ang kanilang team captain at NCAA MVP na si John Vic de Guzman. Kasama din si Alden Dave Cabaron at ang kanilang outside hitter na si Ranran Abdilla. At makakasama din natin mismo ang kanilang coach na si Coach Sammy Acailar. Good evening, guys. Welcome to The Score. Good evening. Salamat sa pagdalo nyo. Coach, I'll start with you. Can you grab a mic? Nakalapel po kayo. May mic kayo. Kamusta po yung ginawa ninyong tryouts? Nahirapan po ba kayo sa pagpili sa dami ng talento natin? At nabalitaan ko, the fact na nakuha nyo yung dalawang mamang tong katabi natin na nationwide pa nga ang tryouts na ginawa ninyo. Yes, of course, we conduct the tryout from Davao, from Luzon, Manila, Davao, Cebu, and we have another special tryout in Manila to those players who did not attend the tryout because of their commitments. Right. And it's so hard to get potential players kasi lahat sila ay magagaling talaga. So we put a criteria for them. Okay. Paano nyo nabuo yung decision na yun? I mean, so nag-scoring criteria kayo? Yes. At gaano katagal yung proseso na pinag-isipan nyo, pinagdebatihan nyo with your coaching staff na to trim it down to the 18 you are at now? Every time we have a game, like for example, we have a scrimmage games, we do a lot of criteria, and we have a percentage, and this is the last we have in class of Euros. So we do a lot of, again, the criteria, giving them the grades for their game. All right, let's start with John Vic. First of all, congrats to making the team again. Anong pakiramdam na pinasok ka sa team ulit at pinangalanan ka pa kaagad ng team captain? Unang-una, syempre, sobrang blessed ako kasi nandun yung trust nung coaches sa akin and siguro ito yung pinakamasasabi kong isa sa mga memories na hindi ko makakalimutan to play for SEA Games and to be the team captain of the team. All right. Now, beside you, maybe our viewers are not very familiar, si Alden Dave at saka si Ranran. Alden, simulan ko muna sa'yo. You're from Cebu, tama? Yes po. Kamusta ang volleyball dun sa Cebu? I mean, buti nga, sabi ni Coach na nag-nationwide tryouts siya at nahanap kayo, isa ka na dun. Kamusta ang volleyball scene ba natin sa Cebu? Ang volleyball doon sa Cebu po ay sobrang fun po, aggressive doon po at nakita po natin dito sa Manila kapag may mga laro, sobrang support po talaga tayo dito, lalo na kapag maraming mga Cebuano dito sa national team po. At gagawin po namin lahat para yun sila maging aggressive pa din po sa volleyball. Nung nadinig ninyo na magkakaroon ng tryouts at dadayo pa sa Cebu, ano yung naging reaction ninyo mga players doon? Gaano kayo ka-excited noon at gaano kayo kakumpiyansa na may chance ba tayo makapasok? Kasi alam din natin maraming magagaling sa ibang probinsya at maging sa Maynila.
Kami po, pagkalaman namin po may tour po doon, sobrang overwhelmed po talaga. Okay. Kasi it's just once an opportunity lang po. Nakasama yung mga sikat po dito at saka klarong teammate mo na talaga at saka kalaban mo pa po. Galing, galing. And same for Ran, para sa'yo. Kamusta naman ang volleyball scene? Gano'n ka ganda yung competition, yung labanan at training dun sa inyo sa Mindanao? You're from Tawi-Tawi, Yes tama? po. Sa amin kasi sa Tawi-Tawi, yun yung pinaka number 1 sports sa amin sa Tawi-Tawi is volleyball talaga. Wow, okay. So, bago ako nakapunta ng Manila, nakapag-aral sa Manila, meron may mas na una sa akin na nag-aral dito. Okay. So, naging sa akin yun na parang, ay, gusto ko rin maglaro ng Manila Galing. Okay. someday. Okay, and then nung nalaman mo magkaka-tryout din sa Mindanao, talaga nagdala si coach ng tryout na malapit sa inyo. Paano niyo to pinaghandaan? Kinabahan ba kayo? Na-excite? Ano naging reaction ninyo? Actually, yes, nakakatuwa kasi nagpa-tryout sila ko sa Davao pero sa Mindanao, pero ako kasi dito ako nag-tryout sa Manila. Okay. And aside from that, naglaro na din ako ng Asian Men's Volleyball Championship Club dito Right. sa Manila noong 2014. Tama. But it's great that we have representatives from throughout the country, coach. Tell us a bit about that na yung effort nyo talaga na maghanap ng talento throughout the country. As you said, for one, it's hard to decide. Pero you are that aware na marami talagang tayong talent, nakalat-kalat na hindi pa baka maaaring hindi pa na-tap from the provinces? Yes, of course, kasi alam naman natin ang mga players galing sa Manila ay galing naman probinsya yon. Right, yeah. So I expect na maraming magta-try out talaga at maraming magagaling na gusto naming makuha pa para sa national team. Okay. So looking ahead, coach, gaano ka hirap ang hamon to put this team together with limited time? Other teams, other countries, matagal na nabuo yan, matagal na nagsasama yan. Pero sa August na ang ating SEA Games. What's your master plan para nyo mabubuo tong team na to be a competitive and a team full of chemistry as well? Itong 18 players na nakuha ko, nakita ko may kanya-kanya silang skills, each and every one of them. But then, I want this team to be one solid team. Hindi pwede yung isang tao lang kumikilos. Kahit, kumbaga star ka, hindi pwede sa akin yung star. So what I want is a good team wherein there is a good teamwork. Alright. John Vic, for you bilang leader ng team na to, one of the leaders as well, kamusta yung responsibility yun para sa'yo? Na, as coach said, kahit gaano man kagaling ibang players, walang star, it's a team effort that he needs from you guys. Kamusta yung hamon na yun sa'yo bilang isa sa mga veterano? So yun nga, since sinasabi nga na walang star player sa amin, hindi ako nahihirapan dun sa pag-handle sa kanila dahil una-una nandun yung heart nila tsaka yung commitment nila talaga sa team. So parang ano lang ako, magkakasama kami, magkakapatid lang talaga. Alden, alam natin matagal na wala pang medalya ang men's volleyball sa SEA Games. Kamusta yung anong nararamdaman mong gutom sa nakita mo sa mga teammates mo na gutom na ba talaga itong men's team na ito na patunayan kung gaano kagaling tayo sa volleyball sa Southeast Asia? Sa akin lang po, just like Coach Sam said, na 1993 pa po na bronze medalist po yung Pilipinas. Yan. Tsaka gusto po namin patunayan po na kung anong talagang makukuha namin o madadala. Basta tiyaga lang po at tsaka kuhan lang po sa training laban po. Ran, para sa'yo, maganda na magid mo kanina na mayroong mga nauna sa'yo from your province na nakapag-college sa Manila because of volleyball. Right now, may opportunity na kayo, no matter what you achieve, if you just do it well, you could inspire a lot of other young boys din na gagayat mo nung bata ka. Kamusta yung pakiramdam na yun na, kumbaga ngayon panahon mo na maging inspirasyon sa ibang kabataan sa mga probinsya? Oh, yes. Ngayon kasi this is my time para syempre makatulong sa bansa and sa mga kababayan ko sa Tawi-Tawi na wag silang huminto na mangarap kasi diyan mag-uumpisa lahat eh. 'Di ba? Wala namang nag-umpisa na star ka na agad, shine ka na agad. Talagang step by step yan siya. Exactly. Parang ikaw, paano sino mo ng pangarap? Okay, Coach, before we move on to talking about the other plans, pasadahan na natin ang bahagya. Siyempre, nagtatanong yung mga fans. There's some players na kilala nila, na sikat na kapwa na po na na absent. Like they say, Mark Espejo, si Ish Polvorosa. Ano po yung ma-explain niyo po kung bakit po wala ibang players inasahan ng maraming fans na akala nila masasama sa pool niyo? Ang masasabi ko doon, si Mark naman is very good player.
And ma-explain ko lang na from the start, as I said earlier, we conducted a tryout and we have a special tryout for them because I know they have a UAP and the other players na mayroong mga commitments sa companies. But then I have to decide talaga na kung pwede siyang isama o hindi. I'm open-minded coach. But then the problem is, yun na nga, marami siyang commitment. So, that's it. I want players who are committed to the national team. And being that you've been there, coach, alam niyo na kung gaano kahirap yung dinadaanan ng national team. Anong maidadala natin? Ano ma-expect ng mga fans? And what kind of support do you need from the Filipino fans? Sana that volleyball is such a booming sport for women's and men's as well. Anong maasahan niyo from the fans? Ano kailangan niyo sa kanila for this journey from here until the SEA Games in August? Well, of course, the most important is prayers for them na madala talaga namin at mabigay namin yung gusto nila and yung suporta talaga nila sa amin, yun ang pinaka-importante. And lagi kong sinasabi na we want medals. Kahit gaano ka kasikat, kung hindi ka naman, wala naman tayong medalya, wala din mangyayari doon. Right, yes. And the only way to do that is to perform as a team together. All right, and so then soon as I can see you, Clash of Heroes again in Davao naman. Tama po. Kailan po yun? That will be on June. Okay. And by the start of July 15, we have a training camp in Korea and Japan. Wow. Then after that, going back to the Philippines to cut into 12 in preparation for the SEA Games this coming August. Well, the road ahead is long and tough. Best of luck sa training and best of luck to make it to the final 12 as well. Thank you for joining us, guys. Maraming salamat. Good luck sa inyo lahat. Thank you. Thank you. Hi guys, keep watching The Score for the latest sports updates and don't forget to subscribe to the ABS-CBN Sports in Action YouTube channel.